Andito tayo sa aking blog site, junejourneytolife.blogspot.com, at ang tatalakayin natin ngayon ay ang part 2, Philippines pork barrel protest. Hindi natin naiintindihan ang tunay na problema. Itong mga link na ito ay makatutulong para ninyo maintindihan ang mga iba't ibang mga sinusulat ko tungkol sa paano mabuhay sa mundo. Sa nakaraang vlog, inimbestigahan natin ang inequality o hindi natin pagkapantay-pantay dito sa pamumuhay natin sa ating bansa at sa mundo, bilang ito ang pinaka punot dulo ng problema ng ating lipunan. At tiningnan ko rin ang mga bagay-bagay na tungkol sa mga politiko na ang pagbibigay ng pondo ng mga politiko galing sa pork barrel sa kanilang mga nasasakupan, at kung saan ang karamihang motibo ay para sila ma-re-elect. Dahil ito ang nasa news ngayon, makikita natin na ang punot dulo nito dito sa isinulat ko dito ay inequality o paghihirap na problema ng lipunan. Napatuloy ito, hindi ito katapusan, kundi patuloy na paulit-ulit itong binibisita tayo. Makikita naman natin na nangyari na ito ng panahon ni Marcos. So dito sa vlog na ito, tinitingnan ko ang pamumuhay ng mahihirap at mayayaman at ang pork barrel scam bilang parte ng resulta ng pagtanggap natin at pagpayag na mamuhay na hindi pantay-pantay dito sa lipunan. Ang video na ito ay pwede ninyong tingnan para makita nyo ang aking sinasabi, dahil dun sa 22 seconds mark, makikita ninyo na ang mga mahihirap ay umattend din ng protesta, hindi lang mayayaman. At itong sinabi nila, ayaw namin ng pork barrel ibigay sa urban poor, magpatayo ng mga pabahay. So, ang nakita ko dito sa rally, sa protesta na ito, ay merong mga mahihirap na nag-attend at merong mga mayayaman. Ang mayayaman ay nagtatawanan, masaya, nagsasayawan kasama ng kanilang mga kaibigan. Ang mga mahihirap, nakaupo sila doon at humihingi ng tulong sa gobyerno na imbis na gamitin ang pork barrel funds ng ilan lang o para gamitin ito sa kung saan-saan, ibigay sa kanila ito. So, pero ang problema dito ay kung ibibigay natin ito sa limitado, sa isang grupo lang ng society, hindi pa rin natin magbibigyan lunas ito, dahil hanggat hindi tayo lahat pantay-pantay na bubuhay dito sa mundo, na merong
pera para bilihin natin ang ating basic na pangangailangan. Hindi natin mabibigyan lunas ang paghihirap ng lahat ng tao, ng ibang tao dito sa mundo. At hindi tayo mabuhay ng matiwasay dahil magkakaroon ito ng resulta na makakaapekto rin sa buhay natin. Na hindi lang ng iba kundi nating lahat. Katulad nga na nakikita natin dito sa pork barrels scandal, di ba? So, tayo na may mga pera na pambili ng flushing toilet, na lilimutan natin na merong ibang taong nakatira dito sa mundo. Merong iba na walang flushing toilet. So, makikita natin dito na ang hindi nating pagkapantay-pantay dito sa mundo, kung saan ang iba ay nagsasaya at ang iba naman ay walang makain. Hindi natin dapat abusuhin ang ating authority kung tayo politiko, kung tayo ay opisyal sa gobyerno. Kung saan ibinoto tayo ng mga tao sa ating posisyon, ang tunay na leader o namumuno ay ang mga tao na tumatayo kung anong pinakamabuti sa lahat, at sinisigurado nila na ang lahat ng tao kahit saan man bansa ay mabubuhay at hindi mamamatay sa gutom, dahil kung hindi natin gawin ito, ang magkakaroon ng consequence o resulta na makikita naman natin dito sa mundo ngayon at sa news kung anong nangyayari ngayon, at lahat tayo naapektuhan nito. Ang resulta ng pang-aabuso natin sa lupa o sa mundong ito, pag-aalaw natin itong sistema ng abuso na ito dito sa mundo, at ito ay hindi aalis at maapektuhan lahat tayo hanggat hindi natin tinitigil itong inequality o hindi natin pagkapantay-pantay at bigyan natin ng paraan kung paano ang mga mahihirap, ang mga walang trabaho, ang mga matatanda, ang mga walang pinag-aralan ay magkakaroon ng pera para mabili nila ang basic na pangangailangan nila para mabuhay. Ang mga korporasyon na tumutubo dito sa natural resources na to, na ibinigay naman sa atin ng lupa, hindi lang sa kakaunti kundi sa lahat ng tao, ay pwedeng itong mga corporation na to ay pwedeng i-nationalize. Nagawa na natin ito ng nakaraan. So, nangyari ito pero hindi natin binigay sa mga tao na mahihirap ang share nila dito sa tubo na nakuha natin bilang korporasyon, at tayo lang ang nakinabang dito. So, paulit-ulit itong mangyayari at tayo rin ang maapektuhan nito. So dapat nating
ibigay ang share ng mga tubo o profit na nakukuha natin galing sa pagbibenta ng mga produkto na galing sa natural resources katulad ng pagbibenta natin ng langis, ng tubig, at iba pang natural resources na galing sa lupa. So, sa ganitong paraan, pag binigyan natin ang mga may hirap at walang trabaho at mga matatanda at mga hindi edukado ng basic or living income at ginagarantiyahan natin na ibibigay natin buwan-buwan ito sa kanila. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng maraming pera na magsisirculate sa ating bansa at magkakaroon ng demand sa produkto na pinoproduce ng mga korporasyon. At ito namang mga korporasyon din ay mabe-benefit dahil pwede silang pwede silang mag-produce ng supply na kinakailangan naman ng mga produkto na kinakailangan ng mga tao. Sa ganitong paraan lahat tayo ay mananalo. Hindi lang ang iba kundi lahat tayo. Ang tanong natin sa ating sarili, ito bang pork barrel scandal ay resulta nitong pamumuhay natin na ganito na hindi tayo pantay-pantay. Kung gamitin natin ang sentido komon, makikita natin na ang sagot dito ay oo. Resulta nga ito ng pamumuhay ng hindi pantay-pantay dito sa lipunan. Na makikita natin ang mga mayayaman ay kumakain ng 3 beses isang araw, merong merienda, merong mga matamis, at nagpa-party sila dahil meron silang pera na pambili ng pagkain at pwede rin silang magbigay ng mga regalo sa kanilang mga anak. Katulad nitong link na ito, makikita ninyo na ang regalo nila ay Porsche o ang mamahaling sasakyan na ito. Dapat nating ma-realize na ang pinaka mabuting regalo na maibibigay natin sa lahat ay ang bigyan natin ang lahat pantay-pantay ng paraan kung paano sila makakakuha ng basic na pangangailangan na kailangan nila para mabuhay, katulad ng pagbibigay sa atin ng lupa. In-interview ko ang isang taxi driver na kumikita ng 3,000 piso sa Pilipinas nung pumunta ako ng 2002, at sinabi niya sa akin na pinapagkasya lang niya ang kanyang sweldo sa kanilang pamilya kung saan may 3 silang anak. So masasabi ko dito na tayo ang nag-create ng mahihirap sa ating lipunan dahil pumayag tayo, dahil pinayagan natin at tinanggap natin itong unequal world system na ginagalawan natin, kung saan ang mayayaman ay merong flashing toilet, ang mga mahihirap ay wala at pumupunta lang sila sa bukid na kung saan ang pamunas nila ay bunot imbis na toilet paper. So, kailangan bigyan natin sila ng
pera na pambili ng basic na pangangailangan na nila sa buhay para sila mabuhay. Dahil kung hindi, magkakaroon din tayo dito ng consequence o resulta ng hindi natin pagkapantay-pantay, kung saan tayo rin ang maaapektuhan. At imbis na tayong lahat ay manalo, lahat tayo ay matatalo. Dahil lahat tayo magdurusa. So, nire-recommend ko na basahin nyo itong quotes ni Bernard Pullman. Pag clinic nyo ito, ay makikita nyo ang sinasabi niya tungkol sa pamumuhay na pantay-pantay. Maraming salamat.